Hello, hello mga idol. Mas kayo, okay lang ako, okay lang. Welcome back to our new vlog, Elshan TV here. So, gagawa tayo ng e-travel from the scratch mula sa pag-create ng account hanggat sa makagawa ng e-travel kasi flight na niya bukas. So, mga kababayan natin na magbabakasyon sa Pilipinas, take note, 2 times kayong gagawa ng e-travel, arrival at saka departure. So, e-travel is free, okay? So, kung kayo ay nasa inyong mga mobile, pasok lang kayo dito sa etravel.gov.ph. Free po yan. So itong tutorial na to, desktop ko ginawa pero kung kayo ay nasa mobile, the same lang na process ang gagawin nyo. So sabi ko nga, from the scratch yung gagawin natin. So click here to sign in tayo. Okay, click here to sign in. Magsa-sign in ka kung meron ka ng account dito. Ang kailangan mo lang is yung email address at saka password. Pero wala pang account yung ating gagawan. So ang gagawin nyo is mag-create kayo ng account. So meron dyan create an account. Siyempre, kuhanin nyo lang po ang inyong email address. Email address lang ang ilagay natin dito. Tapos, ma-receive nyo yung OTP sa inyong mga email address na nilagay. So, kuhanin natin yung OTP. Tingnan nyo sa inyong mga email, makikita nyo yan. Tapos, ang gawin natin, continue lang tayo. Pag once na continue na tayo, create lang kayo na inyong password. So, ang password na gawin nyo is 12 characters siya. Dapat merong uppercase or lowercase, ibig sabihin capital or small letters. Meron siyang dapat na symbols. Mahalaga rin na merong number. So, create tayo. Okay, so andito na tayo sa ating onboarding personal information. Upload kayo ng photo nyo. Pwede kayong mag-take na inyong camera sa inyong mga mobile or upload kayo sa inyong sinisave na pictures. Okay, so meron na, Philippine passport. Siyempre, mahalaga yon. So, dito sa personal information sa ating next page, ang mahalaga rito is yung first name, last name, yung kasarian mo, siyempre yung birthday mo, yung mobile number mo sa Pilipinas or sa abroad kung nasaan ka, yung citizenship mo, yung country of birth, yung passport number, mahalaga dito, tapos passport issuing authority kung saan in-issue yung passport mo, tsaka yung passport issued date, kung kailan siya in-issue yung passport mo. Tapos, siyempre, yung occupation mo, ilagay mo dito. Tapos, pag once okay na dito lahat ng information dito is nalagay mo na, mag-next na lang kayo. Okay, siyempre, ang next natin is yung permanent country of residence, address mo sa Pilipinas. Okay, siyempre dito sa permanent country of residence nyo, country Philippines, state province nyo, municipality, barangay, ito yung house number, street, so ilagay nyo lang yan, mga street number. If wala naman, lagyan nyo lang po ng NA or not applicable. Next. So pag once na ni-next natin, makita natin yung ating personal information, yung nilagay natin. So i-check nyo ang inyong first name, middle name, last name, passport number, birthday, etc. Lahat i-check nyo kung pati yung residence nyo. Pag okay na ditong part na to, scroll down nyo lang sa pinakababa tapos next na tayo. Ibig sabihin meron na tayong account dito sa e-travel. Okay, now meron na tayong account sa e-travel. Ang gagawin natin is kailangan nating mag-create na ng ating arrival, ibig sabihin entering to the Philippines. So pag tayo naman ay pabalik, 72 hours prior to your arrival or departure, gagawa ulit tayo ng e-travel. The same information na gamitin natin, email address at saka password. So dito na tayo sa pinaka e-travel natin. So arrival tayo. Click lang natin continue. Purpose of travel natin, syempre, OFW ilagay natin. Travel type tayo, aircraft passenger, lagi yan. Okay, dito sa travel details, ilagay natin purpose of travel, OFW. Traveler type, aircraft passenger. Flight information. Guys, itong flight information, mahalaga to. Ito, ang ilagay nyo dito sa una, flight information, name of airlines is yung connecting airplane nyo kung saan kayo nag-stop over. Yung connecting flight nyo. Halimbawa, Kuwait to Saudi Arabia, dapat yung Saudi Arabia to Philippines ang ilagay nyo dito. Okay? Hindi yung from origin. Kung kayo ay direct flight, ilagay nyo yung origin. Okay, syempre, yung origin nyo, kung connecting flight kayo, ilagay nyo kung saan kayo nanggagaling, tapos yung airport, tapos yung date of departure, no?
Tapos, click nyo yung connecting flight kung kayo ay connecting pero pag direct, no need na ito. Tapos, lagi din sinasabi ko kung saan kayo mag-connect na country, ilagay nyo, tapos yung airport, tapos kailan kayo pumunta sa country na yan. Tapos, yung destination, mag-automatic na po yan. Mag-automatic na po yan, Ninoy Aquino International Airport. Depende sa ticket na kinuha nyo. Tapos, date of arrival, tingnan nyo yung date of arrival nyo. So, syempre, yung date of arrival, lagay natin. 28 yung dating nyo sa Pilipinas. Dito, destination upon arrival in the Philippines, lagay nyo residence. The same lang yan sa nilagay nyo. Tapos mag-next na kayo. Dito ang ilagay nyo lagi, health declaration is no. No. Next tayo. Baggage declaration, wala tayong baggage declaration dito. So, ang gagawin natin dito, do you have baggage or currency to declare? Ilagay nyo dito, no. Siyempre, accompanied by family members, wala. Siyempre, kung may family members kayo, ilagay nyo. Number of baggage natin, 2 check-in yan, tapos 1 hand carry. Always, laging ganyan yan. First time visiting in Philippines, no. Tapos, mag-next na tayo. Signature nyo lang, ilagay nyo lang yung initial lang name nyo, okay na yan. Tapos, next na natin. Travel declaration will also be generated for the selected family members. Wala siyang family members. Kung meron, syempre mag-add kayo. Pero kung wala, next nyo na siya. Yes nyo lang. So, ito na yung personal information natin. Travel declaration summary. I-double check nyo lahat. Pati yung flight nyo, pati yung date, pati yung airport, lahat-lahat. Pag once okay na, scroll down nyo na lang siya. Pag once okay na, tapos i-submit nyo. Okay, pag-submit, makita nyo, congratulations. Andiyan na kaagad. Just i-close nyo na lang to kasi ito talaga yung laging lumalabas. Okay? Kindly present your passport to immigration officer for e-travel registration confirmation and QR code for custom officer. So, dito nasa email nyo na to. No need to print, no need to do anything. Ang gagawin nyo lang, i-present nyo lang inyong passport sa immigration officer. Makita nila na meron kayong nakapagparehistro kayo ng e-travel. So, ganun lang kadali, mga kabayan. So, makita natin dito, no OEC. Ibig sabihin po, yung no OEC, kukuha kayo ng OEC sa Pilipinas. Kung hindi kayo nakakuha dito, kukuha kayo ng OEC sa Pilipinas sa migrant workers or DMW. Tapos, pagbalik nyo naman, ang gagawin nyo, mag-login kayo doon sa inyong e-travel. Tapos, ang gagawin nyo naman is departure.